Trending sa X ang pangalan ni Itbulaga host Vic Soto matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa kontrobersyal na teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma sa direksyon ni Daryl Yap. Sa nabanggit na teaser, emosyonal na tinanong ni Gina Alhar, gumaganap sa papel na namayapang si Charito Solis, ang dating award-winning child star na si Red Bustamante, nagaganap naman bilang si Pepsi Paloma. Mapapanood sa entrada pa lamang ng teaser ang eksena ni Gina at Red kung saan nabanggit nga ang pangalan ni Vic. Ipaliwanag mo sa akin, magsabi ka sa akin. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka. Nirape ka ba ni Vic Soto? Tanong ni Gina kay Red. Pagkatapos nito, ang sumunod na mababasa ay nagsampa ng kasong rape si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto noong August 17, 1982. 26 na segundo lamang ang itinagal ng teaser, subalit nagtrending agad ang pangalan ni Vic Soto at ni Pepsi Paloma tungkol dito. Makikita rin ang teaser sa Facebook page na Vincent Temens. May pamagat ang teaser 1 na Laban o Bawi. Ang Laban o Bawi ay patok na game segment noon ng Itbulaga noong nasa GMA Network pa ang nabanggit na noontime show. Inakusahan ng rape ni Pepsi Paloma si Vic Soto at iba pa, subalit makalipas ang ilang kaganapan ay inurong nito ang demanda. Bakit? Bababasa rito. Formal na ring ipinakilala sa teaser na ito ang pagganap ni Red bilang si Pepsi Paloma. Matatanda ang noong 2024 ay nagbigay na ng patikim si Daryl sa pelikulang gagawin niya na mapapanood sa 2025. Anya, si Pepsi raw ay kanyang kababayan at nais niyang isalaysay ang misteryo sa pagkamatay nito noong 80s. 39 years o lagpas 3 dekada na ang nakalilipas, patuloy pa rin na pag-uusapan ang hindi pa saradong intriga sa pagkamatay ng nabanggit na sexy star na ang screen name ay halaw sa pangalan ng isang kilalang soft drinks brand na nauso noong mga panahong yon. Ginugunit ang pagkamatay ni Pepsi tuwing May 31. Natagpuan siyang patay sa kanyang sariling bahay sa Quezon City noong May 31, 1985 sa gulang na 18. Nasangkot dito ang mga pangalan ng Itbulaga host na sina Vic Soto, Joey De Leon at pumano na komedyanteng si Richie the Horsey, subalit kalaunan, iniurong din mismo ni Pepsi ang demanda. Sa makatuwid, nalinis ang pangalan nila. Sa isang panayam naman kay Tito Soto III sa programa ni Tina Monson Palma sa ABS-CBN News Channel noon, tahasang sinabi ni Soto na peking balita ang mga kumalat patungkol sa kanyang kapatid, gayon din kina Joey at Richie. Ayon sa ulat ng Philippine Entertainment Portal o PEP na inilathala noong May 31, 2023 para sa anibersaryo ng kamatayan ng sexy star. Iniulat nila na nagulat umano ang taong bayan na sinabi ni Pepsi noon na wala umanong pagkakasala ang mga nabanggit na personalidad sa kanyang naunang bintang. Walang pagkakasala ang mga nakademanda at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad, pahayag daw ng sexy star. Sa pahayagang Tempo na sister newspaper ng Manila Bulletin at Balita, mababasa ang headline na No Rape Says Pepsi withdraws case against TV host. Sa makatuwid, iniurong ni Pepsi ang kaso laban sa mga nabanggit na personalidad. Nailathala ito noong September 29, 1982. Pagkatapos nito, makalipas ang halos 3 taon, pumutok na ang balita patungkol sa umano'y ginawa ni Pepsi sa kanyang sarili na dulot umano ng depression.